Yung third nominee yun yung bababa at ayun yung papalit. Sir, sino po yun? Si Attorney John Almario Chan. Sa loob ng linggong ito, plano nang isumite ng Ako Bicol Party List ang irrevocable resignation letter ni Saldico sa Commission on Elections o COMELEC. Kalakip ang isang resolusyon ng board ng partido kung saan nakasaad ang rekomendasyon ng hahali sa naiwang pwesto ng dating kongresista. Nagbitiw sa pwesto si Ko kahapon sa gitna ng issue ng maanumalyang flood control projects. Inihayag ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na aakyat sa pwesto ang ikatlo nilang nominee na si Attorney John Franz Norbert Joselito Almario Chan, taga-Albay. Batay sa website ng Chan Robles Law Firm, senior partner nito sa Corporate and Taxation Division si Attorney Chan. Ayon naman kay Congressman Garbin, kasunod ng proseso, inaasahang maglalabas ng Certificate of Proclamation ng COMELEC na ipadadala naman sa House Speaker at Secretary General. Siguro po within the week, we will inform COMELEC, and together with it is the recommendations and of course the resolution of the board of Ako Bicol Party List kung sino yung papalit. Upon proclamation of the COMELEC, yan na ipapadala sa SecGen. Of course, Coffee Furnace din yung House Speaker. 2 seats ang nakuha ng Ako Bicol sa party list race ng 2025 midterm elections. Samantala, hihintayin ng Commission on Elections ang sulat mula sa House of Representatives kaugnay ng nabakanteng posisyon dahil sa pagbibitiw ni Ko. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, kailangan ito para makapagproklama ng papalit sa pwesto. Paliwanag pa nito, bahagi ng proseso na kilalanin muna ng Kamara ang pagbibitiw ni Ko, kasunod ang declaration of vacancy sa House of Representatives. Sapagkat katulad din natatandaan ng lahat kapag kami namamatay, halimbawa na miyembro ng House of Representatives, kinakailangan may opisyal na deklarasyon ang House of Representatives patungkol sa vacancy na na-create dahil sa pagkamatay ng mismong naturang miyembro. Kung ito ay nag-resign, kinakailangan may deklarasyon din upang mag-trigger ng tinatawag na pagpuno o paghalinhin. Sa kabila ng pagbibitiw ni Ko, ayon kay Garbin, nananatili pa rin ang suporta nila para dito. Dahil naman sa pagbibitiw sa pwesto ni Ko, mababakante din ang posisyon ng tagapanguna ng Party List Coalition Foundation Incorporated at inaasahang magkakaroon ng eleksyon para sa bago nitong opisyales sa susunod na linggo. Aminado naman si Garbin, apektado ng issue ang kanilang partido at nakabinbin ang mga serbisyong ipinagkakaloob nila sa kanilang constituents. This 2025 po, nakatanggap po yung aming mga initiated social services. So, yun po ang hinahanap sa amin ngayon at sana po, yun din po ang aking pinapakiusap sa different agencies na mailift na po yun at maibigay na sa aming mga constituency. Matapos ang pagbibitiw sa pwesto kahapon, binaklas na ang nameplate ni Ko sa kwarto nito sa House of Representatives. Inihayag naman ni House Speaker Bogie D. III ang plano nitong pakikipag-usap kay Justice Secretary Boying Remulla para talakayin ng lahat na posibleng paraan para mapauwi na ng Pilipinas si Ko sa lalong madaling panahon. Tiniyak din ito ang buong pakikiisa ng Kamara sa mga otoridad para maibalik si Ko sa bansa. Samantala, naniniwala naman si Cebu Representative Duke Frasco, hindi dapat mabura ng pagbibitiw ni Ko ang umani mga krimen nito. Umabswelto ang Ako Bicol Party List na bihikulo umano ng mga pag-abuso. Kaugnay ito ng mga aligasyong nakinabang si Ko sa mga kontrata sa gobyernong nakuha ng construction firm na iniuugnay dito. Ayon kay Congressman Frasco, bagaman nagbitiw sa pwesto si Ko, nananatiling nakapwesto, may benepisyo at kapangyarihan ng Ako Bicol Party List na para ba anyang walang nangyari. Hindi anya ito accountability at bagkos ay impunity. Para anya maprotektahan ang integridad ng Kamara, dapat humarap din sa investigasyon, sanksyon at kung kinakailangan ay disqualification ang Ako Bicol Party List. Ayon naman kay Ako Bicol Party List Representative Garbin, hiwalay na judicial entity mula sa nominee ang party list organization ayon sa Party List System Act. Ang pagpaparusa sa Ako Bicol dahil lamang sa hindi napatunayang paratang laban sa isang nominee ay hindi lamang salungat sa prinsipyo ng hiwalay na judicial personality kundi nagdudulot din anya ng pagkawala ng representasyon para sa milyong-milyong Bicolano na nagtiwala umano sa partido. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.